Oo, matagal si Batong PNP chief. Pero ano naman yung kanyang accomplishment? Mga pagpatay? Patayan? Kaya nga siya ngayon wanted ng ICC. Come again, sir? Itong tungkol kay General Torre, tinanong si General Torre, halimbawa pong atasan kayo ng PNP kasi sa totoo si General Nicolas Torre hindi pa naman retire. Floating siya eh. Nasa holding unit siya. Ibig sabihin, ang kanyang ranggo, 4-star general pa rin naman eh. Hindi naman pwedeng alisin sa kanya yon. Siya pa rin ang pinakamataas na ranggo. 4-star general siya. Kaya lang, sa ngayon, wala pang assignment sa kanya kung saan siya. Nasa holding unit siya, parang floating. Pero, tinanong si General Nicolas Torre, halimbawa pong i-involve kayo sa pag-aresto kay Bato de la Rosa kung lumabas ang ICC arrest warrant. Okay po ba kayo? No. Ang sabi ni General Nicolas Torre, handa siya. Kung talagang yun ang ibigay sa kanyang trabaho, gagampanan niya ito. Ano man daw na ibigay sa kanyang trabaho, handa siyang gampanan. Yun ang sabi ni General Nicolas Torre. Kaya sabi niya, walang problema sa akin yan. Ako naman, kung ano yung ibigay sa aking trabaho, handa akong gampanan. O syempre, ano na naman, nagalit na naman ang mga DDS sa sinabing ito ni General Nicolas Torre. Kasi alam naman natin si General Nicolas Torre, pagka ganyan pag pinatrabaho mo sa kanya ang ganyang bagay, gagawin niya talaga yan. Hindi niya yan aatrasan. At saka pag siya, nasubok naman natin yan. Si General Nicolas Torre, kapag trabaho, lalo na ganyan, ang mission ay mission. Walang distraction sa kanya. Hindi mo siya matatakot, hindi mo siya tingnan nyo naman yung nangyari sa kanya doon kay Kibuloy. Ang daming sa kanya, kontra, sinisiraan siya, hinaharangan siya, niraralihan siya yung mga miyembro ng KOJC, nag-investigasyon pa yung Senado, sila Bato de la Rosa, sila Padilla, sila Bongo para pigilan siya. Hindi siya tumigil. O ganun ka determinado si Torre. O, kumbaga si General Torre, sabi niya, good soldier naman siya. Kung anong ibigay sa kanyang trabaho, gagawin niya. Kaya kung ipapatrabaho yan sa kanya si Bato, halimbawa lumabas ang arrest warrant at katulungin siya, pag binigay daw yan sa kanyang trabaho na yan, hahanapin niya yan kahit nasaan si Bato. Nabasa ko yun. Nabasa ko yung sinabi. Pero nag-react si Pulong dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang reaksyon ni Pulong, sabi ni Pulong Duterte, wag mo nga kami Torre, parang ganito. Wala ka namang accomplishment. Mabuti pa nga sa'yo si Bato, maraming accomplishments kasi matagal na naging PNP chief. Ikaw, ilang araw lang. Wala ka namang accomplishment. Siyempre, galit si Pulong Duterte kasi naiisip ni Pulong Duterte, si Torre na naman ang huhuli kay Bato. Kaya nangangalaiti sa galit si Pulong doon sa statement niya. Pikon siya eh. Kasi si Duterte ang umaresto si Torre ang umaresto kay Kibuloy. Si Torre rin ang umaresto sa kanyang ama. Kaya ngayon na naman si Bato. Kaya ang reaksyon ni Pulong, wala ka namang accomplishment, Torre. Pero ang hindi, kahit palait-laitin ni Pulong si Torre, anong walang accomplishment? Yung pag-aresto kay Kibuloy ay napakalaking accomplishment, napakahirap nun. Yung pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC, ano ba yan? Hindi ba accomplishment yon? Sa kanila na mga DDS, hindi accomplishment yon. Pero sa bayan, sa PNP organization, napakahirap nun. Napakahirap nun. Pero nagtagumpay si General Torre doon. Ang bango ng imahe ng PNP dahil doon eh. Kaya pikon si Pulong na kinakantsawan niya, iniinsulto niya, linalait-lait niya si Torre, na sinasabi niyang si Bato ang may accomplishment kasi matagal siyang PNP chief. Ikaw, ilang araw ka lang. Oo, matagal si Batong PNP chief. Pero ano naman yung kanyang accomplishment? Mga patayan? Kaya nga siya ngayon wanted ng ICC. Kaya nga siya ngayon wanted ng ICC dahil sa crimes against humanity. Yan ang pinagmamalaki niyong achievements ni Bato. Tingnan niyo ngayon. Pagbabayaran niya yun. Pagbabayaran niya. Si General Torre, hindi. Ang accomplishment niya ay para sa mabuti. Kaya lang, pinulitika kasi siya sa loob ng PNP. Yun ang totoo. Pinulitika siya. Pero kahit nga ganun,
Hindi naman masama ang loob ni General Torre. Sabi niya, naano ko na yan, nalampasan ko na yan, yung ginawa sa akin na ano, kung hindi na ako PNP chief. Medyo ano nga lang kasi 80 days ba siya? 85 days. Pero sabi niya, ano na ako, tanggap ko na yan. Nakamove on ako dyan, sabi ni General Torre. Pero sila Pulong, ang pinagmamalaki, si Bato daw, mabuti daw si Bato, maraming accomplishment. Si Torre daw wala. Kasi 85 days nga lang daw. Si Bato, totoo, matagal na PNP chief. Pero anong accomplishment niya? Patayan? O ngayon, yung accomplishment niya na yan, pinagmamalaki nilang accomplishment, yan ang dahilan kaya siya ngayon wanted ng ICC. Crimes against humanity. O pero kahit yung accomplishment na yan, inaano naman ni Bato eh. Dinidinay nila. Noon, pinagmamalaki nila ni Digong na maraming namatay. At yung pagpatay na yon, mga pagpatayan na yon, accomplishments nila. Noon. Pero ngayon na hinahabol na sila ng ICC, dinidinay na nila na involved sila doon. Dinidinay na nila na silang pasimuno noon. O, kita mo yan. Paano yan Pulong makiklaim na accomplishment ni Bato? Dinidinay niya nga. Di ba? Dinidinay niya na hindi sila ang pasimuno noon. Kumbaga, hindi daw nila kontrolado yung sitwasyon. Yung mga patayan daw na yon, riding in tandem, yung mga death squads, hindi daw nila ano yon. O, imagine niyo yan. O, kaya itong si Pulong, kaya ito napipikon dahil ang ano, talagang matindi yung sabi ni General Torre. Handa ako. Kung ibibigay sa akin yung trabaho na yan, handa ako dyan. Kaya, ano eh, parang ang iniisip ng mga DDS, si Torre na naman, ang aaresto kay Bato. Pero hindi naman. Sabi naman ni General Torre, sa tingin niya naman, kaya na yan ng PNP. Magagaling, maano naman yan, i-implement na naman yan ng PNP. Ang sabi niya lang, kung kailanganin uli siya, handa siya. Hindi niya yan aatrasan. Ito si Bato. Ano na bang nangyari? Ha? O di ba ang latest? Ang latest may ano, lumabas na yung desisyon ng Supreme Court doon sa motion ni Torion, yung abogado niya. O, ang motion kasi ni Torion, i-compel o orderan ng Korte Suprema si Ombudsman Boying Rimulya na ilabas yung sinasabing kopya ng warrant of arrest ng ICC. Kasi sabi ni Boying Rimulya, mayroon siyang kopya. Pero unofficial nga lang. Gusto nila Bato de la Rosa sa pamamagitan ng abogado niyang si Torion na i-compel ng Korte Suprema ng Supreme Court si Ombudsman Rimulya na ilabas yon. Hindi. Hindi siya kinatigan ng Korte Suprema. Ha? Hindi siya kinatigan. Denied. Denied. O kaya ngayon, parang nakakaramdam na, sabi nila Atty. Torion, dismayado daw sila sa naging, disappointed daw sila sa naging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Kahit naman disappointed kayo, kailangan yung irespeto yun. Kasi sinabi ko na nga, hindi kasi madali sa Korte Suprema na makialam sa mga international court orders. Order yan ng Korte Suprema, warrant of arrest. Tapos aanuhin ng Korte Suprema, papakialaman yan. Hindi yan. Hindi yan. Kumbaga, hindi madali sa Korte Suprema yun. Kumbaga, International Criminal Court yan. Kahit Interpol lang, pag may gagawing operations ang Interpol, hindi yan pwedeng pigilan ng Korte Suprema. Kahit na nga si Duterte na yun dating presidente na, linakad din ng mga abogado ni Duterte nung araw na inaaresto siya. Minamadali ng mga abogado niya, nagtulong-tulong na maglabas ng TRO ang Korte Suprema. Naglabas ba ng TRO ang Korte Suprema? Hindi. Hindi. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ng Korte Suprema doon sa petisyon ng habeas corpus ni Duterte. Kaya nga si Kitty Duterte, balita ngayon, linakad yata ni Kitty Duterte na nag-motion si Kitty Duterte sa ngalan ng kanyang ama na i-resolve naman ng Korte Suprema yung habeas corpus petition. Kaya lang, kasi, hindi madali sa Korte Suprema ang makialam, mag-resolve ng ganyang mga issues na involved ang International Criminal Court. Kaya siguro, na-realize na dito nila Bato, parang mayroon na sila ditong at least mayroon na sila ditong nakikinikinita na mukhang mahirap nga. Mukhang mahirap na mangyari na kapag lumabas nga yung totoong arrest warrant, malamang hindi maglalabas ng TRO, hindi pipigilan ng Korte Suprema. Mukhang nararamdaman nila Bato yan. Kaya ang isang opsyon ngayon,
magtago si Bato. Ngayon, tinanong ngayon si Israeli Tutorion, magtatago kaya si Bato de la Rosa o yung sinasabi nga ano kaya siya sa ibang bansa? Sabi ni lalo sa China, sabi ni Israeli Tutorion, you can see his record as an excellent public officer. I don't think iiwan niya ang Pilipinas. Ay sa tingin mo. Pero mas ang ano dito, si Bato, kabaliktaran nung sinasabi niyang hindi siya natatakot at handa niyang harapin, ang totoo, takot na siya at hindi niya na hinaharap. Hindi na nga siya umaattend sa sesyon ng Senado eh. Di ba? Hindi na umaattend sa sesyon ng Senado si Bato. Oh, nakailan bang kailan nag-resume yung session? November 11, November 11, 12, 13, 14, walang Bato. O ngayon na naman. Oh, nandun, may yung kay Enrile, dinala doon sa Senado. Nakita ba si Bato doon? Wala. Oh, ang sinasabi ni Attorney Israeli Tutorion, hindi naman nagtatago si Bato. Hindi lang daw makita kung nasaan. O di anong ibig sabihin nun? Pag hindi ka makita kung nasaan at ayaw mo magpakita yon, di ba nagtatago yon? Ito talagang si Israeli Tutorion. Kasi sinabi rin na Israeli Tutorion eh. Hindi niya daw ina-advisean ang kanyang kliyente na magtago sa Senado. Kasi wala rin daw naman mangyayari doon. O, sabi yan ni Torion, sa bandang huli rin daw, mapipilitan ding sumurinder si Bato kung sa Senado magtatago. O ngayon, kung hindi siya magtatago sa Senado, saan siya magtatago? Sa Davao? Mahuhuli rin siya dyan. Lalo kung si Tory ang kahanap sa kanya. Kaya ngayon, ang lumalabas ngayon, may mga nagsasabing, malamang sa China yan. Malamang sa China yan pupunta. Kaya lang, sabi ni Torion, hindi daw tatakas papunta ng ibang bansa kasi ang karakter daw ni Bato, hindi iiwan ang Pilipinas. Hindi nga kaya? Hindi nga kaya? Kayanin kaya ni Bato ang magtago ng magtago? Mahirap yan. Alam niya na madali siyang makilala, madali siyang matuntun. Baka nga kahit ngayon mayroon ng sumusubaybay sa kanya eh. Sa totoo lang. Baka mayroon ng nagtatrack ng lokasyon ni Bato para pag lumabas yung arrest warrant, dadamputin na lang siya, bubulagain na lang siya. Pwede yun. Kasi naman na eh, sinabi na ni Ombudsman Boying Rimulya, sigurado nang mayroon eh. Sigurado nang mayroon na arrest warrant. Lalabas na yon. Inassure ni Ombudsman Boying